Hello sa inyo mga tol, welcome back muli sa aking channel. So ito mga tol, ako nga pala ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil na nakagawa naman tayo ng bagong video ngayong araw na to. So ito mga tol, meron tayong katanungan na nag-aalinlangan sa puso natin kung dapat pa ba tayong papasok sa pag-grab o hindi na. At bibigyan ko nga pala kayo ng konting idea kung ano nga ba mga sistema dito sa Grab mga tol. So kailangan panoorin mo to para magkaroon ka ng idea. So wag na natin patagalin, umpisa na natin. Game! Ayun nga mga tol, pag-usapan pala natin ngayon yung tatlong katanungan ng ating puso. So unang-una, minsan kasi sa atin mga tol, nagpaplano tayo. Kailangan kasi natin magplano eh. Kasi kapag hindi tayo nagpaplano mga tol, ura-urada, kumbaga minsan nagkakaroon ng sablay. Kailangan pinaplano yun mga tol. Parang ganito yan, kailangan meron kang goal. Planuhin mo mabuti. Kailangan meron kang plan A at plan B. Kasi pag sumablay ka doon sa plan A, di meron kang reserba, plan B. Syempre iwas na rin sa stress. So ito mga tol, ito tatlong bagay na ito mga tol, sana magkaroon kayo ng konting idea dito. Kasi nga yung isi-share ko sa inyo ay personal na aking naranasan. Sana magustuhan nyo to. Ito mga tol, unang tanong sa ating puso mga tol, unang-una. Kasi syempre wala pa tayong idea rito sa pag-grab at syempre perang nakasalalay dito mga tol, kaya syempre hindi nawawala yung takot at alinlangan. Ano bang gusto mo? Makiki-boundary muna? Pangalawa, o hulog boundary? Pangatlo naman, o kukuha ka ng sasakyan? So alin nga ba dun sa tatlo mga tol ang maganda? So bago nga pala natin umpisan yun mga tol, masahod ka ng above minimum sa trabawan mo ngayon, ipapayo ko sa'yo, wag ka na lang muna pumasok dito sa pag-grab. Kasi dito sa pag-grab mga tol, merong panalo, merong talo. Ganito kasi negosyo to eh. At kung mahina naman ang pasensya mo, mababa lang pasensya mo mga tol, hindi ka pwede rito. Kasi kailangan dito mahaba ang pasensya. Bakit? Unang-una, pasahero mga tol. May mga pasahero kasi na akala mo nabili na yung pagkatao mo. Pangalawa naman, traffic at mga enforcer mga tol. So yan ang nakaka-stress sa lahat, traffic at mga enforcer. Kailangan malawak ang pangunawa, mahinahon palagi ang inyong puso't kaisipan. Kapag may ng pasensya mo rito mga tol, unang-una mapapaway ka. Pangalawa, matatanggal ka rito sa Grab. Totoo yun, dami na pong natanggal dito sa Grab at marami na rin napaaway dito. Kaya dapat mahaba ang inyong pasensya. Siyempre, dalangin na lang natin sa Panginoon na bigyan tayo ng kaunawaan at mahabang pasensya mga tol. Kung ikaw naman ay desidido at mataas naman ang pasensya mo, ramdam mo naman at matyaga ka naman, lalo na sa traffic at malawak naman yung pangunawa mo, so siyempre welcome ka dito. At mga tol, pumunta na tayo sa ating main topic. So una natin pag-uusapan yung makiki-boundary, yung makikilabasan ka. Ano nga ba ibig sabihin ng makiki-boundary? Yung tipo na yung sasakyan ipinahiram sa'yo nung may-ari, tapos babayaran mo yung may-ari ng boundary. Ang boundary kasi dito mga tol, kagaya nito, pag 4-seater ang boundary dito, ang pinakamataas 1,200. Pero ang limit talaga na boundary dito 1,000, 1,000 mga tol. Pero ano na yon, wala nang oras yun, nasa sayo na yon. Tapos minsan naman binibigay sa iyo ang garahe. So bahala ka na, basta importante mag-boundary ka sa kanya. So ganun po ang ibig sabihin ng boundary mga tol. Ngayon, kung wala ka pang experience sa pag-grab at gusto mong pumasok dito at iniisip mo na mas maganda siguro makiki-boundary muna ako, tapos pakikiramdaman mo muna kung maganda ba ang kitaan o hindi. Sasabihin ko na sa iyo mga tol, okay po ang kitaan dito. Nakadepende lang po yan sa sipag nyo. Dito kasi mga tol, hindi po pwede rito yung tutulog-tulog. Kailangan kung walang booking dito sa area na to, o kung may kita ka na maraming Grab driver na nakaparada, na may kita mo naman na mga nakatambay, may kita mo naman yun, di lumayo ka sa kanila, rolling ka. So ganun po ang ginagawa ko mga tol. At isa pa sa problema mga tol, kung wala ka din experience sa pag-grab, ay hindi ka basta makakapasok dito kung wala kang operator. Kasi madalas kasi dito sa Grab mga tol, mga nakukuha nilang driver, mga kaanak, kaibigan, kakilala. So bibihira lang po rito ang mga naghahanap ng driver na hindi nila kakilala. Tapos kailangan dito, kung gusto mo talaga maging Grab driver o pumasok ng Grab driver na boundaryhan lang, kailangan meron kang parkingan. Hindi kasi ubra dito na
Gaya ko, halimbawa ako yung may-ari, papaboundary ko sa'yo. Syempre, titingnan ko muna yung sitwasyon ng tirahan nyo. Titingnan ko kung meron ba kayong parkingan o wala. Kasi kung wala kang parkingan, bakit yung nga ba pagtitiwala yung sasakyan sa'yo? Syempre, sasakyan to, kung ano mangyari dito, nakikiboundary ka lang, pwede mo akong iwanan sa area nun. So ganun mga tol, mahirap. Kung wala kang kakilala, wala kang kamag-anak, at wala kang operator, hindi ka makakapasok dito sa pag-grab. Kaya kung gusto mo talaga maging grab driver, kailangan mo makahanap ng operator na magtitiwala sa'yo. So yun po. Mako naman tayo mga tol sa pangalawang tanong, yung hulog boundary. So ito mga tol, mabilis ka lang makakakuha na ito sa online. Kahit hindi mo kakilala, basta pag may nag-offer, mabilis ka lang makakakuha. Kahit kung wala kang experience sa pagdadrive, pwede mong kunin Kasi ganoon ako mga tol Nung una kasi, base sa aking experience mga tol, wala talaga akong kay Daddy at hindi ako marunong mag-drive ng sasakyan. So syempre, meron akong kaunting pera, kumuha ako ng hulog boundary. Tinanong pa nga nung may-ari, sabi sa marunong ka ba talaga mag-drive? Sabi ko, oo. Tapos may usapan kami na kung ano mang mangyari sa sasakyan, sagutin ko yun. So nakapirmahan kami doon, tapos nakanotaryo yun, para safe kami dalawa. Ang hulog boundary kasi mga tol, magka-cash out ka, halimbawa na ganito kasi mga tol, yung sa akin na lang nung una kasi hulog boundary to. So nag-cash out yung may-ari ng 50,000. Yung 50,000 na yun na cash out mga tol, bilang protection yun ng may-ari ng sasakyan. Mamaya mabangga o halimbawa naman iniwan mo, nasira yung sasakyan, di para hindi sumakit yung ulo niya at may stress, meron siyang 50,000 na pwede niyang ipagawa yung sasakyan. So kahit papano, mabas-bawasan yung stress niya. So protection yun mga tol. Yung iba naman, ginagawa ng iba, nagpapa-cash out yung cash out kasi down. Yung iba naman nagpapa-down ng 50 mil, ang tinatawag nila cash band. So kumbaga, pag natapos yun yung kontrata, ibabalik sa'yo yung 50,000. So ganito yung kontrata mga tol. Halimbawa ako may sasakyan, inalok kita ngayon ng hulog boundary. So ganito, tol, ito sasakyan na to, ipapahulog boundary ko sa'yo. So bali, mangyayari, kailangan mo mag-down sa akin ng 50,000, tapos hulugan mo ako kada biyahe mo, maliban sa coding, hulugan mo ako ng 1,000 araw-araw yun. So depende lang sa pag-usap natin kung lingguhan ba ikaw maghuhulog o araw-araw. So kumbaga nasa sayo yun kung saan ka alwan o kung saan ka hindi hirap. So nasa sayo yun mga tol. So ganun po ang sistema ng boundary hulog. At kapag boundary hulog mga tol, may kontrata kayo niyan. Ang pinaka kontrata nyo niyan, halimbawa bago yung sasakyan, kakakuha lang, bali ang kontrata nyo yan, halimbawa 5 years mo siyang hulugan. Tapos kapag hindi ka nakapaghulog sa kanya ng mga ilang buwan, pwede niyang bawiin yung sasakyan. So pwede kang matalo, pwede ka rin manalo mga tol. Napakahirap. Ngayon, kung iisipin mo yung dalawa, makikiboundary ka o hulog boundary, so siguro mas maganda na lang yung hulog boundary. Kasi nga, isipin mo, ang boundary ng ganitong sasakyan 4-seater 1,100 o 1,000. Kung hulog boundary, makukuha mo lang yung iba 1,000 lang kaya 1,100 So hindi nagkakalayo, mapapasayo pa yung sasakyan. So kailangan mo nga lang mag-down. So kung meron kang pan-down ngayon, so kung desidido ka talaga mag-drive o pasukin yung larangan ng pagka-grab, so gora na mga tol, pwede na yun. Kumikita naman, ako nagsasabi sa'yo, kumikita naman. Basta kailangan mo lang ng sipag, kailangan mo lang lumabas ng maaga at gumarahay ng gabi. So kailangan 15 hours kang bumabiyahe mga tol. Pumunta naman tayo mga tol sa pangatlong tanungan, kuha ng sasakyan. Alam niyo mga tol, kailangan ito na pag-usapan na natin ito ng mga nakaraang video. Kapag kukuha ka kasi ng sasakyan mga tol, pag ang pera mo sa bangko ay alanganin at ang trabaho mo naman ay alanganin, hindi ka papasa mga tol, hindi ka makakakuha ng sasakyan. At halimbawa kung nakakuha ka man ng sasakyan at yung pera mo sakto lang doon, wala kang pang-abono halimbawa hulugan. So mga kakilala ko kasi mga tol, naabot ng 5 months, 6 months, 4 months na hindi pa sila na-aprobahan kay Grab kasi nga marami nakapila at palakasan. So pera-pera lang mga tol, kung alam nyo lang. Kasi dati akala ko legal talaga pero meron talagang iba na gumagawa talaga ng ginagawa nila, pinagkakapirahan nila mga tol.
So iba naglalagay, yung iba naman ay scam. Bawa, meron kasi nag-aalok ng prangkisa o slot, ipapangako sa'yo na may papasok natin yung sasakyan mo sa Grab, pero hindi naman pala, nagbitaw sila ng pera. So ganun mga tol, napakahirap ka. Kailangan mo talaga muna magmasid at pakiramdam at mag research, o kailangan mahaba ang pasensya mo. Tapos syempre malalim yung bulsa, kasi nga kung kukuha ka nga ng sasakyan mga tol at naaprubahan ka, paano yung 4 na buwan kung ang pera mo sakto lang? Paano yung 4 na buwan, 5 buwan na aabonuhan mo panghulog dun sa sasakyan? Eh wala rin, mahahatak din yung sasakyan mga tol. Sayang naman yung dinahon mo. Unang-una, sira na yung pangalan mo sa bangko, nagkaroon ka na ng record. Ganun lang mga tol, kailangan pag-isipan nyo mabuti. So meron namang iba yung nag-a-assume balance, yun maganda yun mga tol, pero kailangan alam yung mga papeles mga tol. Dapat meron kayong kakilala na Grab driver at marunong tumingin ng mga papeles mga tol, para hindi kayo maloko. Kagaya ng sa akin, assume balance kasi to. Kumbaga, yung mayari nito kakilala ko at ka-church ko. Kumbaga, nag-usap kami at legal na may mga papel. Yun, ginrab ko, in-assume balance ko na. Nung una kasi, hulog boundary. Nung nakikita ko na kaya namang bayaran at kumikita naman, sinugal ko na lahat ng pera ko. Sige na, i-assume balance ko na to. So yun mga tol, ito na nga, i-assume balance ko na. At 4 years ko na lang itong uhulugan. Partida pa mga tol, wala akong idea dyan sa Maynila. Wala akong idea dyan. Pero ngayon kahit papaano naman, kahit papaano naman nagiging pamilyar na ako. Kaya kayo mga tol, kung desidido talaga kayo at gusto nyong pumasok sa pag-grab, lakasan nyo lang loob nyo. Kung kaya nga nila, syempre kaya mo rin yun. Syempre samahan nyo ng dasal at tiwala sa taas at sipag. So ganoon lang mga tol, maraming salamat. Sana nagkaroon kayo ng konting idea at inspirasyon dito sa aking video. Thanks for watching.